Dakuin natin ito. Ultimatum ni Chis Escudero kay Manang Aimee. Halata eh. Kung tayo ho, mga bossing, alam natin, halata natin, yan pa ho kaya. Oh. Inquirer, breaking news to kaninang umaga. Senate President Chis Escudero lambasted Senator Aimee Marcos on Friday, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objective. Mga kababayan, o biruin mo yan, mga bossing. Tuloy ko, early Friday, 11 of April, Escudero refuted Marcos' claim that he refused to sign the contempt order of Special Envoy Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited in contempt and ordered detained in the Senate for allegedly lying, etc., etc. Okay, ngayon, kung ano-ano kasi mga pinagsasasabi niya, o yan, hindi na makapagpigil si Senator Chis Escudero, si Senate President. Ginagamit mo ang Senado, which is pare-pareho tayo mga kababayan. Yun ang nakikita at napapansin natin kay Senadora Aimee Marcos. Ginagamit yung hearing para makuha ang boto ng mga DDS. Diyos ko, nagpakadara pa ka dyan sa boto ng mga DDS. Mangilan-ngilan na lang yan. Siguro, hanggang ngayon ko, gustong mapatunayan ni Senadora Aimee Marcos, mga kababayan, na friends pa din tayo, BP Sara. No? Ganyan ho yung gusto niya ipamukha siguro. Malamang ho ito, mga boss chipamo, sir, magkakaroon pa ho ng pang-ilan to? Pangatlo to. Magkakaroon pa ng pang-apat to. Bakit? Kasi narinig ko, kapag may pagkakataon, ang ating Vice Presidente ay a-attend dito sa hearing na to, lalong magpapasikat si Aimee Marcos niyan. Kasi gusto niyang makuha yung tiwala pa din ni BP Sara. Kaya lang, sirang-sira siya kaila Panelo. Sabi ni Dan Maligalig, di manggagamit nga. Sirang-sira siya sa mga DDS. Ang nakikita ko dito, etong hearing niya, lalo niya lang hong inilubog yung kanyang kandidatura, mga kababayan. Bakit? Nung una, nung simula pa lang, nung nandun sa alyansa, talagang sabi nung iba, wala, pikit mata. Iboboto ko si Aimee Marcos. Bakit? Isinama ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa Tinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ng kapatid niyang si Aimee Marcos. Pikit mata, kahit ayoko na nung mga pinaggagawa ni Aimee dati, wala, iboboto ko pa din. 12-0 ako kasi naniniwala ako Pangulo. Nakita nyo yung mga ngayon, mga kababayan, kahit po yung mga loyalista, karamihan po sa atin, wala nang 12-0. Di ba? Yung iba sinasabi, 11-1. Kapalit ni Aimee Marcos si Heidi Mendoza. Yung iba sinasabi, 10-2 na ako, Mark. 10 sa alyansa, 2 10 sa alyansa, isa si Gamboa, Mark Gamboa, isa si Heidi Mendoza. Yung iba naman, sinasabi, 8-4 ako, Mark. Tatanggalin si Tolentino, tatanggalin si Villar, tatanggalin si Aimee Marcos, sino pa yung isa? Basta 4. Di ba? Ipapalit yung ibang mga tumatakbong senador, mga kababayan. Kasi nga halatang halata. Ewan ko lang, mga bossing, kung may talagang may kakapalan ang mukha ni Senadora Aimee Marcos at nakikita ho niya na ang taong bayan nasusuka dito sa hearing niya, mga bossing, itutuloy niya yan. Alang-alang kay BP Sara. Di ho ba? Alang-alang kay BP Sara, mga kababayan. Pero wala. Lahat po halata na. Halatang ginagamit yung Senado, yung hearing. Si Bato de la Rosa, mahilig ho sa ganyan yan, mga bossing. Tingnan nyo ho yung pideyalik niya. Tanungin nyo siya, Bato, anong resolution nagawa natin dun? Wala.
Di ba? Allows ho, mga bossing. Siyempre, kapag ka may mga hearing na ho ganyan, mga kababayan, may budget yan. Oh, di ba? May pakain yan. Aaksaya ng oras ng tao yan. Kung sino man yung mga ipapatawag nila. Sabi ni John Eric Nunez, mahirap palang makakarinig to ng katotohanan, ng pagpapaliwanag. Masasabihan tayong bayad. Ano ba yan? Mga DDS, kayo pupunta kayo dito, ang haba-haba, mag-iisang oras na yung sinasabi ko, pwede niyong sabihin na hindi ako agree sa sinasabi mo kasi ganito, ganyan. Anak na tinapa, paulit-ulit kayo, bayad ka din pala. Bayad ka din ba? Ganun ba yun? Pag nakakarinig kayo ng hindi ukol doon sa naratibo ninyo, sasabihin nyo, bayad ka, adik ka, ayaw nyo makarinig at ayaw nyo na i-analisa lahat ng naririnig nyo. Sino ba tama dito? Tama ba itong pinapaliwanag nitong si Mark Ramos? Tama ba yung pinapaliwanag ng mga DDS na kasama ko? Oh. Di ba? Simple. Pero mas pinipili ho nila, mga kababayan, naku, bayad ka din. Ayoko nang marinig ka. Kaya mga nagmumukhahong tanga. Nagmumukhahong mga engot. Oh. Nagmumukhang mga uto-uto. Di ba? Mga kababayan. Yung tipo ho bang sila, narinig ko to doon sa mga DDS, eto, ganito. Puntahan ko nga yung isa doon sa kabilang kampo. Ano kaya ang ipinapaliwanag doon? Meron kayang mga dokumento, meron kayang mga resibong ipinapakita doon sa kabila? Saka ako pagbalansehin. Pag binalanse ko, saka ako doon, yun ang papaniwalaan ko kung sino yung mas karapat dapat na paniwalaan. Wala, mga bossing, mahihina ang kokote. Kaya, mas pipiliin na, uunahan niya, bayad ka. Tapos na yun. Kahit hindi niya na kahit hindi niya naiintindihan ho, mga kababayan. Di ba? Ulitin ko ho dito, mga bossing Pakita ko sa inyo, Senate President Chis Escudero lambasted Senator Amy Marcos on Friday, boldly telling the presidential sister to refrain, from using the Senate as a platform for her own political objective. Libre nga naman ho ang airtime dyan, mga kababayan. Hindi na kailangan magbayad. At tututukan talaga nung mga DDS na gustong makuha ang boto, na gustong makuha ni Senadora Amy Marcos ang boto ng mga DDS. Yan lang naman ho yan. Mga bossing, wala hong iba. Mapauwi ang dating Pangulong Duterte dahil sa hearing na yan? Asa pa sila? Tatawanan lang ho ng ICC yan. Pag sinabi, nag-hearing po kami. Kasi pinag-hearingan po namin, mali po ang pagkaka-aresto, illegal po ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi nung ICC, okay. Good for you guys. Alamin nyo yan, Pero kami, ang focus namin, may mga nagreklamo sa dating Pangulong Duterte, may mga nagkaso dito sa ICC. Ang focus namin, investigahan, litisin ang dating Pangulong Duterte. Ano expect nyo? Pauwiin namin to? Bakit? Sumulat si Trump? Dahil sinulatan ni Greco Bellica? Dahil sinulatan kami ni Putin? Dahil sinulatan ni Bellica? Si Putin? Si Trump? Si Netanyahu? Dalawa ho doon, mga kababayan. May warrant of arrest din sa ICC. Yung isa, hindi naman kasali sa ICC. At may kanya-kanya silang problema doon sa kanilang bayan. Greco, hindi uso ang call a friend sa ICC. Nakabase sila lahat sa investigasyon. Di ba?